Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Hindi maganda dito sa amin ng araw, ano? Dahil hindi ko makita ang araw. Napakakulimlim at maulan. 2 araw na, ano? At mukhang malapit na yung bagyo o parating na sa amin. Meron ho kasi ditong bagyo sa northeast galing somewhere in the down there sa Florida, no? And then mukhang malakas na bagyo at maraming ulan, ano? Napakalaki ho ng sakop ng ulan. At any rate, uh, medyo malamig, 60 degrees Fahrenheit, which is unusual kasi ngayon po ay summer pa rin. At ngayon ay papasok tayo ng trabaho. Okay? So, pag-usapan natin ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Ano nangyayari na naman? Masyado talagang mainit ang balitaktakan at paglalabas ng mga ebidensya tungkol sa flood control projects. Bilyong-bilyong piso na po ang nagagastos ng gobyerno sa mga flood control projects at hanggang ngayon wala po tayong nakikitang magandang resulta sa mga pera na yan na ginagastos ng mga pera ng taong bayan. Hanggang ngayon, nung ako'y college pa sa Manila, that was 80s, bumabaha na ho, matindi na ang bahaan diyan sa Maynila. During that time ako ay nasa college pa, at nakikita natin na talagang pag ganyang konting ulan ay baha na sa Espanya, talagang matindi. So during that time meron na rin mga flood controls, ewan ko kung saan napunta yung mga pera na yon hanggang ngayon, pero ngayon ay talagang garapalan na, garapalan na kasi ang ganito kalalaking pera na, trilyong piso ang pinag-uusapan. Isipin niyo na lang kung yung trilyong piso na yan na naibigay o nagamit ng tama sa ating mga flood control programs, ay siguradong wala na po ngayong baha, kahit saang parte ng Pilipinas. Pero dahil dito sa isiniwalat o sinabi sa privilege speech ni Ping Lacson kahapon, although alam na natin ito na nangyayari, kalakaran na, pero mukhang idinitalye ni Ping Lacson ang kung papaano nagkakaroon ng anomalya sa flood control projects. Kaya pala gustong-gusto ng mga district engineers o ng mga politiko na naandiyan sa Kongreso at Senado yung mga ganyang flood control projects kasi po napakahirap imbestigahin. Napakalalim na po ng sindikato na nangyayari. Simula pa sa mga taong gobyerno, sa mga inilagay natin sa gobyerno, yung ating ibinotong mga kongregista at yung ating mga senador at yung ating mga politiko, simula pa dun sa taas na yon, niluklok natin sila para pagnakawan tayo. Yun ang ating masasabi, At tinatanggap na natin na ganyan talaga, wala tayong nakikitang pagkababago, kaya tinatanggap na lang natin na ganyan lang talaga ang mangyayari sa buhay natin. Ganyan lang talaga, Sa mga isinabulat o sa mga isiniwalat ni Ping Lacson ay talagang nakakahindik balahibo. Ang totoo, nakakatindik balahibo. Dahil sa mga projects na yan, sabi niya, swerte na may 40% na matitira sa kontraktor para gawin ang project. Isipin nyo na lang, 40% na lang. So kung sa 100,000,000, 40 million na lang ang magagamit ng kongregista o ng kongregista. Sorry. Ng kontraktor. 40% na lang magagamit ng kontraktor para sa project. Isipin nyo yun.
ganun kalala. Ano? Ano na lang kaya pala nakikita natin sa mga investigasyon daw nagsinasagawa ni President Bongbong Marcos, ano? Ang nakikita na lang ay yung mga semento na walang bakal, semento na madudurog ng kamay, mga ampaw na tinatawag. Yan. Yan ang nakikita sa mga dike na nasira. Ano? Meron pang mga tinatawag na ghost projects. Ano yung ghost projects? Ito, garapal talaga, ano? Walang project talaga. Ang project ay Project Kurakot. Yun. Ibig sabihin, gumagawa sila ng feasibility study, pinupondahan, at pinalalabas na yari na. Ano? Yan ang ghost projects. Meron din pong ganito. Ano? Meron din na andyan na, nagawa na ang project. Ano? Ang gagawin, kahit hindi pa yari, kahit hindi pa nasisira or naandyan at maayos, ang gagawin, papupunduhan uli. Sasabihin may repair. Ano? At sa susunod na taon, sasabihin nasira na naman, i-repair na naman. Pero hindi, naandun pa rin. Naandun pa rin yung original project. Galing, ano? That's different. That's new. Ano? Diba? Meron naman na sinasabing, pupundahan nyo ito, pero hindi nagagawa. Kaya taon-taon, pinapupundahan yung isang project, ano, at i-declare na nagawa, finish, tapos babayaran ng gobyerno, and then sa susunod na taon, gagawa na naman ng the same project. Papupunduhan, sasabihin ay nasira. Repair sa dikes. Ano? Di ba? Garapalan na to. Matagal na po nangyayari yan eh. Matagal na nangyayari yan. Andiyan pa lang ako sa Pilipinas, ganyan na yan. Pero sindikato na nga. Tawag yun. Tama yung sinasabi ni Ping Lacson na meron ng sindikato. Meron pang ganito. Meron pang sinasabing standard for substandard. Isipin niyo yun. Standard for substandard. Ano ibig sabihin? Ay di alam na natin kasi 40% na nga po ang natitirang pera, no? So gagawin nila puro substandard materials. So ang sasabihin nila ay okay, ganito na lang, Ito tama-tama sa substandard to, pero standard na rin 'yan. Anong usapan 'yun? Standard for substandard quality. Wow. Hanggang saan? Hanggang saan? Yun ang tanong. Hanggang saan aabot ang investigasyon na to? Ano? Inilabas ni Ping Lacson ang tungkol diyan sa mga ghost projects or mga flood control projects, whether ghost or substandard, standard for substandard, whatever. May anomalya po. Ano? At nangyayari yang harap-harapan sa atin. Meron ng mga ebidensya. Ngayon, ang tanong, hanggang saan ang investigasyon na yan? Meron bang mapaparusahan? Meron bang masasampulan? Kasi kung wala, wag na nating intindihin itong investigasyon na to. Ano? Wag na natin intindihin. Kasi nagsasayang lang tayo ng oras. Baka may ito'y pakitang tao lang. Hopefully not. Kasi sa dami na po ng lumalabas ngayon, pati investigasyon sa Senado, mukhang huli na kung walang mangyayari. Ano? Okay? So, ay. Hari nawa at matapos na ito or magkaroon ng sample para mabigyan ng leksyon itong mga taong ito at katakutan naman ng mga future na gagawa pa nito kung sakalit may gagawa pa. Ay, hindi natin masasabing walang gagawa. Ano? Alam nyo, pag ang mga Pilipino, pag lumabig na ang
ang issue, wala na rin yan. Tapos na rin yan. Ano? Makakalimutan na uli. Ganun lang yan eh. Ano? Pero sana naman, magkaroon ng pustro ito at panagutin ang mga dapat panagutin. Bilisan. Hindi yung patatagalin na naman. Baka ibago na naman ng presidente. Hindi pa na-actionan to. Wala pang nasasampulan. Ganun na naman yan. Ano? Okay? So, isa pang tanong. Bakit nandiyan pa ang Department of Public Works and Highway Secretary? Ba't hindi pa nagre-resign? Ang lahat ng turo ay sa DPWH by command, simple command responsibility. Bakit naandyan pa? At patuloy na namumuno sa DPWH. Kapal naman ang mukha nitong si Manuel Bonoan. Alright? Magandang araw po muli. Bye-bye.